Magandang araw, mountain movers! Kamusta na kayong lahat? Purihin ang Panginoon sa araw na ito sa muling buhay at kalakasan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Maging sa pagkain, tubig, hangin, at higit sa lahat ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Ang araw na ito ay araw na ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang unahin natin ang kanyang kaharian at sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ang sabi niya sa kanyang salita sa Matthew chapter 6 verse 63, "If you seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto us." Kung uunahin lamang natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay na ito ay kanyang ipagkakaloob. Ang lahat ng bagay ay binanggit ng Panginoon, ito ay patungkol sa ating kakainin, sa ating iinumin, dadamtin, at sa ating tirahan sa lahat ng ating pangangailangan araw-araw. Ang Diyos ay matapat sa kanyang salita na kapag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran mula sa kanyang salita sa Biblia, ang kanyang kaharian na kung saan ay ang kanyang kaharian ay ito ang ating pinananahanang kaharian na nung tayo ay iniligtas at binago ng ating Panginoon, nakakilala sa Kanya, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang Kanyang kaharian ay naghahari sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Na kapag ito ay ating inuna, maging ang Kanyang katuwiran na mula sa Biblia o sa Kanyang salita sa Biblia, ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa bawat isa sa atin. Maging ang lakas na ating ginamit nung tayo ay nagtatrabaho ay muli niyang ibabalik sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala na kailangan natin sa buhay na ito, maging ang malusog na pangangatawan, magandang kondisyon ng pangangatawan, at ligtas, may kapayapaan sa puso't isipan sapagkat siya ang naghahari sa atin at ito ay inuna natin kung kaya't ang sabi niya, idadagdag niya ang lahat ng bagay sa atin. Food, shelter, and clothing. Kaya mahalaga na inuuna natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pagkagising ay magpasalamat sa Kanya at manalangin sapagkat siya ang nagbantay sa atin habang tayo ay natutulog at siya ang nagbigay ng pagmulat ng ating mga mata upang mapaglingkuran natin muli ang kanyang layunin sa ating buhay. Ang araw na ito ay araw ng Diyos upang siya ay sambahin at pakinggan ang kanyang salita na may dalang pananampalataya sa ating puso upang tayo ay tumatag, maging malakas at higit na malapit sa kanyang presensya at magawa natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Alam natin that the Word of God, when this Word of God is being preached, faith is always imparted unto us. Because faith comes by hearing and hearing by His Word. Kaya lagi tayong makikinig ng salita ng Diyos upang nasa ilalim tayo ng gabay ng Diyos. At lumakas ang ating pananampalataya at kung ano man yung ating kahilingan sa Kanya, kung meron tayong matibay, matatag na pananampalataya, ay ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Gaya ng sinabi doon sa James chapter 1 na if you have faith, if you ask God, then God will give what you ask by faith. By faith. Kung ano man yung hiningi mo mula sa Diyos, ito ay matatanggap mo kung meron kang pananalig o pananampalataya
sa Kanya. Kaya tayong lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos upang makilala natin siya sa tama at Bibliang kaparaanan at tumibay ang ating pananalig sa Diyos. Upang sa ganon, anumang pagsubok o problema ang dumating sa ating buhay, nananatili tayong may katatagan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nananatili tayong nagtitiwala sa Diyos na tayo ay Kanyang tutulungan, na ang Kanyang habag, grasya ay ating mararanasan, na siya ang Diyos na ating kalakasan at magbibigay siya ng gabay sa ating buhay araw-araw. Kagaya ng sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in the time of my favor I heard you. Sa oras ng aking grasya o biyaya sa iyong buhay, sa iyong pagtawag o pananalangin sa akin, dininig kita. Dininig kita. Sa kanyang pabor, biyaya sa ating buhay, tayo ay kanyang dininig. At sa oras ng kaligtasan, tayo ay kanyang tinulungan. Anuman kadelikaduhang meron dito sa mundong ito, anumang kawalan ng katiyakan dito sa mundong ito, ang Diyos na buhay ang ating kaligtasan sapagkat siya ang ating tulong. Siya ang ating tagapagtanggol. Hindi man natin nakikita kung anong masamang plano ng kaaway sa ating buhay, ito man ay hadlang upang hindi tayo magtagumpay sa ating mga ginagawa, ito man ay aksidente o sabihin na nating mga kadelikaduhang pangyayari sa mundong ito, ang tulong ng Diyos ay ating mararanasan at ang kanyang kaligtasan ay nakalaan sa bawat isa sa atin. Kung kaya't manalig tayo sa Kanya sapagkat Siya ay nandyan para sa atin. Sa oras ng Kanyang biyaya, tayo ay Kanyang dinidinig sa ating pagtawag sa Kanya, sa ating pananalangin. Sa oras ng kaligtasan, nandyan ang Kanyang pagtulong sa bawat isa sa atin. At ngayon, ang oras ng biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. At ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang ganda ng salita ng Diyos. Dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, patungkol sa kanyang nag-uumapaw na biyaya sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo'y tumawag sa Kanya, nandun ang Kanyang pagtulong at kaligtasan. Nandun ang Kanyang biyaya na nag-uumapaw sa bawat isa sa atin upang ito ay magsilbing inspirasyon sa ating buhay. Biyaya araw-araw na tayo ay tinutulungan ng Diyos na buhay. Maging dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 6, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. Ano ang pagkakaiba ng templo na nandoon ang mga idolo na sinasamba ng mga taong hindi kilala ang Diyos at ito ay mga Diyos-Diyosan? Sa templo, walang iba kung hindi ang ating buhay na siyang pinananahanan ng Diyos. Ang templong may mga idols na mga tao ang pumupunta doon upang sambahin. Ang mga idols na ito ay hindi tunay na pinananahanan ng Diyos. Ang pinananahanan ng Diyos ay tayo bilang kanyang mga anak na kumilalat na nampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at naririto ngayon ang kanyang banal na espiritu ay nananahan sa ating mga buhay. That's why our body is the temple of the Holy Spirit of the living God. For we are the temple of the living God. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 16, ang Diyos ay nananahan sa ating puso. Naninirahan siya sa ating buhay. As God has said, I will live with them and walk among them.
Sinabi ng Panginoon, yamang ako ay nananan sa inyong mga puso, ako ay lalakad kasama kayo. Kayo ay mabubuhay na kasama ako, ang sabi ng Panginoon. And I will be with them, at ako ay sa inyo. Sasamahan ko kayo kung papaanong nabubuhay kayo sa mundong ito, ay nandun ang aking gabay, nandun ang aking pagsama. I will live with them, ako ay mabubuhay na kasama ninyo, at ako ay lalakad na kasama ninyo sa pamumuhay ninyo araw-araw. And I will be their God, and they will be my people. Ako ang kanilang Diyos, at sila ang aking mga anak. Sila ang aking mga anak na babae o anak na lalaki, kagaya ng sinabi dito sa mga sumusunod na talata. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kayo ay aking mga anak, mga sons and daughters, ang sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ako ay inyong Ama. Wala tayong dapat na ipangamba at ikatakot sa mundong ito, sapagkat ang ating Ama ay ang Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa. Pag sinabi nating God is our Father, there's nothing to be afraid of, because our Father is the supreme God who made the heavens and the earth and everything in it. Ang lahat ng bituin sa kalangitan na hindi kayang bilangin sapagkat ito ay napakarami, ay ginawa ng Diyos at ilalagay niya na lumulutang lamang sa Milky Way or galaxy without any boundaries, and yet they don't bump to each other. And also, mga planeta na hindi kayang bilangin na naka-float lamang sa Milky Way or galaxy. They are also uncountable, never be counted. At maging ang araw, maging ang buwan ay nakalutang sa hangin gaya ng mundong ito. Do you know that we are in the exact location? Eksakto ang ating kinalalagyang mundo sa layo ng araw sa mundo? Sapagkat kung nalapit lang kahit konti ang mundo sa araw, masusunog ang araw, ay masusunog ang mundo at lahat ng naririto. Masusunog ang mundo at lahat ng naririto kung nalapit kahit kaunti ang mundong ito sa araw. At we are also on the exact location na kung tayo man ay malayo sa araw kahit konti, mafi-freeze ang mundo. Mafi-freeze ang mundo at mamamatay ang lahat ng may buhay sa mundong ito. So, hindi tayo malayo, hindi tayo malapit sa araw, eksakto ang ating kinalalagyang mundo sa layo at lapit ng mundo sa araw upang tayo ay mabuhay ng matiwasay. Bagamat umiikot ang mundo at nagre-revolve ito around the sun, and yet hindi tayo nakararamdam na tayo ay nahihilo o umiikot o nagre-revolve habang umiikot ang mundo sa bilog ng araw. Umiikot ang mundo, and at the same time, ito ay nagre-revolve sa kabilugan ng araw. And yet, we are steady, we are stay on foot, we are not flung, we are not being thrown away, we are steady and secure. Why? Because Jesus, our Lord, is the Creator. Siya ang nagsusustain sa atin, ang nagbibigay sa atin ng katatagan, nagbibigay ng sabihin na nating kalakasan, nagbibigay ng gabay, pag-iingat
for us to be really immovable and unshakable. Removable or immovable or unshakable. Immovable or unshakable. Na hindi tayo matitinag, hindi tayo makikilos, hindi tayo mabubuwal, hindi tayo matutumba, because Jesus is our Creator and He is the one sustaining us, establishing us, strengthening us, empowering us. Because according dun sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, that He help us in time of salvation. And in times of His favor, He heard us in our calling upon Him, in our prayer to Him. Nandyan siya para sa atin. And we are His temple. He lives in our heart. Siya ay nananahan, naninirahan, namamalagi sa ating mga puso. Ang Diyos na buhay ay namamalagi, naninirahan, nag-i-stay, nananahan sa ating mga puso. Kaya ang sabi doon, siya na ating Ama, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay Ama natin at tayo ay Kanyang mga anak. Iisa lamang ang tunay na anak ng Amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa, at ito ay si Jesus at wala nang iba. But those who believe in the Lord Jesus Christ has power to become children of the living God. Ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we are new creation. We are new creation. The old things has passed away. Behold, the new has come. Because we are all sons and daughters of the living God, we are new creation. Mga bago na tayong nilalang. Ang pagiging marites ay wala na. Ang pagiging drug addict ay wala na. Ang pagiging basagulero ay wala na. Ang pagiging lasinggero ay wala na. Ang pagiging chismosa ay wala na. Ang pagiging mandarambong o madamot ay wala na, sapagkat tayo ay bago ng nilalang nung kinilala natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagiging magagalitin ay wala na, sapagkat tayo bago ng nilalang. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, those who believe on the Lord Jesus Christ, they are called sons and daughters of the living God. Sapagkat naniwala tayo kay Jesus, nanampalataya tayo kay Jesus, na siya ang daan, ang katotohanan ng buhay at walang sino mang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Nung tayo ay nagsuko ng buhay sa Kanya, kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, na siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siya lamang ang namatay sa krus upang tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. Tayo ay mga adopted sons and daughters of the living God because of our faith unto the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay matatanggap natin. Kung tayo ay may sakit, ang kagalingan ay nandoon. Kung tayo ay may pag-aalala o pagdududa, nandun ang pag-aaliw ng Diyos upang tayo ay palakasin niya, upang tayo ay pagtagumpayin niya, upang tayo ay turuan niya na maging matatag sa anumang pagsubok o problema na maaari nating maranasan, maging anumang hamon sa buhay ay magtagumpay tayo, sapagkat nandyan siya para sa atin at siya ang ating katagumpayan, siya ang ating kalakasan, siya ang ating tagapagtanggol, at siya'y naninirahan sa ating puso at hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Indeed,
He is our loving Father who cares for us. He is our loving Father who loves us. He is our loving Father because of our Lord Jesus Christ that truly cares and protects us and guides us and defends us. He is our provider, sustainer to the full measure of our blessing that we need in this life. Kaya mga kapatid, patuloy tayong makinig ng kanyang salita upang higit natin siyang makilala sa tama at Bibliang kaparaanan at tayo ay malapit sa kanyang puso at masabi nating tayo ay nabubuhay na tinutupad ang kanyang kalooban na nagbibigay ng karangalan sa kanya at lumalakad sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Lumalakad na sumusunod sa kanyang kalooban na walang pag-aalala at pangamba. Sa halip, ang puso ay punong-puno ng pananampalataya na siya ang nag-aalaga sa akin, na siya ang nagpapala sa akin at sa aking pamilya, na siya ang nag-iingat sa akin at pumapatnubay araw-araw. Anumang pagsubok o hamon sa buhay na ito, ako ay silbing magtatagumpay sapagkat kasama ko siya. Kasama ko ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Kasama ko ang Diyos na may kapangyarihan at pinakamataas ang kanyang kapangyarihan. Higit sa anumang kapangyarihang meron ang mundong ito. Kung kaya't wala akong dapat na ipangamba, wala akong dapat na ikatakot, sapagkat siya ang nangakong hindi niya ako iiwan ni papabayaan man. Siya ang aking muog at kanlungan. Siya ang aking pastol at ako ay dinadala niya sa kanyang pastulan na may mga sariwang damo at may kasaganaan. At ang kanyang kabutihan at biyaya ay susunod sa aking buhay magpakailanman. Ang Diyos na nangakong naparito upang ako'y bigyan ng buhay at buhay na masagana, buhay na matagumpay, buhay na may pagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang salita, na siya ay kumikilos at nag-iingat sa amin araw-araw. Diyos na may magandang kinabukasan na inilaan sa akin at sa aking pamilya. Diyos na nagsabing, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you peace and a good future. Ako ay may plano sa iyo, o aking anak, plano na hindi kasaktan, plano na bigyan kita ng kasaganaan at kapayapaan, plano na magandang kinabukasan. Jeremiah 29 verse 11. The plans of God for us to be prosperous and not to harm us. Plans to give us peace and a good future. Kaya huwag tayo mag-alala patungkol sa kung anong bukas ang ating haharapin. Huwag tayo mangamba patungkol sa ating kinabukasan. Nandyan ang Diyos at binigyan niya na tayo ng magandang kinabukasan. At naririto siya sa ating puso at the same time upang ihatid niya tayo doon sa magandang bukas na inilaan niya sa bawat isa sa atin. He is there in our future and at the same time, He is in here in our heart. Nandun siya sa ating kinabukasan na tinapos niya para sa atin at sa ating mga anak, sa ating pamilya. And at the same time, naririto siya sa ating puso't nananahan upang tayo ay samahan niya at salubungin niya doon sa magandang bukas na tinapos niya para sa atin. Kaya ang paalala sa atin ng ating Diyos na Ama
na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, do not worry about anything. Don't be afraid about anything, even about what tomorrow would bring. Maging sa kinabukasan kung ano man ang maihahatid nito. Huwag kayong mag-alala. Hayaan niyong ang bukas ang mag-alala para sa Kanya. Pero tayo, hindi tayo mag-aalala because we have bright future in the Lord. As He holds our future, as He has made and set our good future, let us continue to desire God in our life and to hear His word because He is in our heart and He is leading us to the good future that He has set before us. Kaya lahat ng mountain movers ay nagpapakatatag sa pananampalataya. Lahat ng mountain movers, ang priority ay ang kaharian at katuwiran ng Diyos. Sapagkat alam nila ang kinabukasan, na magandang kinabukasan ay inilaan na ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, maging ang pag-iingat at katagumpayan araw-araw sa gawa ng kanilang mga kamay. Kaya magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Paglingkuran natin siya habang tayo may lakas, habang tayo may buhay sa Bible study, maging attentive tayo sa pakikinig, at mag-lead tayo sa prayer, mag-lead tayo sa worship, mag-lead tayo sa mga special numbers, kung ito man ay dancing or singing, maglingkod tayo sa Panginoon. At maging ang pagtulong natin sa ating mga magulang bilang mga anak ay paglilingkod din naman. Na kapag inutusan ng mga magulang ang kanilang mga anak, sunod agad ang mga anak. Hindi yung wait lang, hindi yung bakit ako lang, hindi yung teka lang, hindi. Sapagkat maging ang ating pagsunod sa utos ng ating mga magulang ay pagsunod sa Diyos sa kanyang kalooban. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang at igalang sila, sapagkat sa pagsunod at paggalang sa kanila, kayo ay sasagana sa inyong buhay at ang inyong buhay ay lalawig sa mundong ito. May kalakip na gantimpala ang pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang. May kalakip na pagpapala ang mga anak na gumagalang sa kanilang mga magulang. Lalawig ang kanilang buhay. Ibig sabihin, ang kanilang buhay ay magiging long and satisfying life. Meron silang satisfaction, may contentment, magaang ang kanilang buhay, matagumpay ang kanilang buhay. Sila'y may kasaganaan, tugon ng kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang at paggalang na sinabi ng Panginoon. At nando naman ang pagpapala, nando naman ang gantimpala ng Diyos sa mga anak. Ganon din naman ang mga magulang sa kanilang mga anak na mapagmahal, maasikaso, tunay na halimbawang mga magulang sa kanilang mga anak na walang favoritism. Lahat ay pantay-pantay at inaalagaan, may responsibilidad na tulungan, na gabayan sa tamang landas ng ating Panginoon. Kaya mountain movers, cheer up, continue to increase your faith because it is impossible to please God without faith, and faith is now, according to Hebrews chapter 11 verse 1, faith is now the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon ang pananalig. At ang pananalig ay mga bagay na inaasahan natin mula sa Diyos at katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita.
ang pananalig ay hindi nakikita. Kaya we walk not by sight but by faith. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we as sons and daughters of the living God, we walk not by sight but by faith. Hindi tayo nabubuhay sa kung ano yung ating nakikita. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, at ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na meron tayo mula sa Diyos pero hindi natin nakikita. Kagaya ng Diyos, minamahal natin ang Diyos. Alam natin na mahal natin ang Diyos dahil minahal niya tayo, una at higit sa lahat. At may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Nandyan ang kanyang pangangalaga, pag-iingat, pagtatanggol. Nandyan ang kanyang pagpo-provide, pagsusustain sa bawat isa sa atin araw-araw. Nananampalataya tayo sa Kanya na Siya ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at may-ari ng lahat ng ito sa mundong ito. Pero hindi natin Siya nakikita. That is faith. That is faith. Tayo ay pinagpala na pero hindi natin nakikita. And our faith will come into reality as we hold on to our faith unto God. Because all things are possible to those to believe. Matthew chapter 9, verse 35. All things are possible to those to believe. Kaya let us increase our faith through hearing the Word of God, because every word that being preached is imparting faith unto our heart. Nagdadala ng pananampalataya sa ating puso ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y pinalalakas, ito'y pinatatatag ng salita ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay tumatatag at lumalakas. At kapag matatag, malakas ang ating pananampalataya, yung inaasahan nating nasa sa atin na in reality pero hindi natin nakikita will become reality. Hallelujah. Will become reality. Merong manifestations. May manifestation. Magaganap ang katotohanan ng sinampalatayanan natin. Magaganap, mangyayari, matutupad ang sinampalatayanan nating hindi natin nakikita pero ipinagkaloob na ng Diyos. Kaya let us continue to hear the Word of God, because every hearing of the Word of God, faith is being imparting unto our heart. And our faith becomes strong, becomes established. And because of this, all things are possible for each one of us. Kaya mountain movers, God help us in times of favor, and He heard us in times of salvation. He answered all our prayers. We are sons and daughters of the living God, and He is here in our heart. We are His indwelling place. We are His home. We are His house. Ang Diyos ay nananahan sa ating mga puso, kaya't naririto Siya. Naririto Siya sa ating buhay at naninirahan. Amen? Kaya praise God, mountain movers, cheer up and praise God for your life. Alam ko, you are growing in the Lord. You are growing in the grace of the living God. You are serving Him faithfully. At pag-pray ninyo at magkikita-kita tayo. At magkaka-fellowship tayong muli. At sabay-sabay tayong magpupuri at sasamba sa ating Amang sumasalangit na may-ari ng langit at lupa. Praise God. Mountain movers, let us pray. Father, we thank you, O God, for today's life, strength, victory, and blessing. Thank you, Lord, sa iyong presence sa aming pong mga buhay, sa iyong pangangalaga, paggabay, pag-iingat sa aming lahat, O Diyos, maging sa aming mga relatives and friends, O God. Ang dalangin ko sa aking mga kapatid, patuloy niyo pong tugunin ang kanilang mga pananalangin, ang kanilang pong mga kahilingan,
Patunayan mo sa kanila, O Diyos, that you are the owner of the heavens and the earth, and you are so generous, O God. Ikaw ang nagsabi na kapag kami ay humingi, kami ay iyong bibigyan. Kapag kami ay humanap, kami ay makasusumpong. Kapag kami kumatok sa pinto, kami ay iyong pagbubuksan. Kaya Lord, yakapin ninyo ang inyong mga anak under the banner of Mountain Movers, O God. Ang pamilya ni Sister Jovi, ang pamilya ni Sister Soul, ang pamilya ni Cheryl, pamilya ni Nanay Irma, lahat sila po, Panginoon, maging ang pamilya ni Jerry, ni Lisa, pamilya ni Edith, ni Gig, pamilya ni Luchi, O God, pamilya ni Sweetie, pamilya ni Desbert, pamilya ko, Panginoon, pamilya ni Fidel, O God. Yes, Lord, lahat ng mountain movers, O God, patuloy niyong ingatan araw-araw, pagpalain, ilayo sa anumang sakit at karamdaman. Bagamat napakainit, O Diyos, patuloy po, O Diyos, na bigyan mo ng magandang panahon at klima ang aming bansang Pilipinas. Tulungan ninyo ang aming presidente, O God, na si President Bongbong Marcos. Bigyan niyo siya ng gabay sa kanyang pamumuno, 10 ng kanyang mga kabinete, maging mga senador, congressman, gobernador. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso. Bigyan niyo sila ng iisang layunin na maipaunlad ang bansang Pilipinas, maipaunlad ang lahat ng mga Pilipino sa kanilang kabuhayan, O God. At bigyan mo sila ng mabuting kapamahalaan sa lahat ng mga natural resources sa aming bayan, na ito'y mapangalagaan ng husto, O Diyos, at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Tulungan mo sila sa kanilang buhay, ilayo mo sila sa anumang tukso ng korupsyon, tukso ng layaw ng mata, layaw ng laman, layaw ng isipan, pagmamalaki o pagmamataas. Bigyan nyo sila ng gabay, pagkakaisa, patungkol sa magandang layunin mo sa bansang Pilipinas, mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, maging ang buong sambayanan magmula, Panginoon, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao ay makakilala sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tumalikod sila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga kasalanan at kilalanin kanila, Panginoon, bilang kaligtasan, bilang daan at katotohanan at buhay, na hindi sila makapupunta sa iyong kaharian sa langit maliban sa iyo, O Jesus. Salamat po, Ama. Patuloy niyong pagpalain ng mountain movers at sila po'y maging tunay na halimbawa sa kanilang mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kaklase. O God, let their light shine, O God, among men, so that they may see their good works, O God, and glorify you, O Father in heaven. Salamat po, O God, sa pagpapala mo sa aming lahat dito po sa Mountain Movers. Maging ang pamilya ko po, ang aking buhay, O God, ay tinataas namin sa iyong lahat. Salamat po sa lahat ng biyaya, pagtulong, pagsama, pagpapala sa araw na ito at sa mga araw na darating. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mga matatagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, Mountain Movers. God bless you all.